Si Don Ramon ay isang kilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Isang tao na halos hindi mo akalain na galing sa hirap. Nagsimula siya bilang isang tindero ng gulay sa palengke noong kabataan niya. Ngunit sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kakaibang talino sa negosyo, nakapagpatayo siya ng isang imperyo. Ngayon, hawak niya ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate at trading sa bansa. Sa isang malaki at marangyang mansyon sa Forbes Park nafatira si Don Ramon kasama ang kanyang dalawang anak, sina Marco at Elisa. Ngunit sa kabila ng karangyaan, hindi naging maayos ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Si Marco, ang panganay, ay matigas ang ulo, mahilig magpakasasa sa luho at barkada, at palaging naghahangad ng mas malaking parte sa negosyo kahit hindi siya nagbubuhos ng oras dito. Si Elisa naman, ang bunso, ay kilala sa mga social gatherings at halos lahat ng oras ay ginugugol sa pag-shopping, pagpunta sa mga party at paglalakwat siya kasama ang mga kaibigan. Papa, bakit hindi mo na lang ipasa sa akin ang kontrol ng kumpanya? Minsang tanong ni Marco habang nag-aalmusal sila. Nakatitig siya sa kanyang ama na tila bang hindi na makapaghintay. Nagtaas ng kilay si Don Ramon. At ano ang gagawin mo rito, anak? Wala kang ang oras umupo sa isang board meeting. Kahapon, tinawagan ka ng mga investors, pero mas pinili mong mag-golf kasama ang mga barkada mo. Natangiwi si Marco at sabay slam ng kubyerto sa mesa. Laging si Mang Ernesto ang pinupuri mo, Papa. Siya na lang ba ang anak mo? Janitor lang siya, pero mas pinagkakatiwalaan mo kaysa sa amin? Tahimik si Elisa habang nakikinig, ngunit maya-maya ay sumabat din siya. Papa, hindi ba't natural lang na kami ang mana mo? Bakit palagi na lang si Mang Ernesto ang tinuturing mong parang pamilya? Minsan nga, mas marami pa siyang oras sa iyo kaysa sa amin. Nagpigil ng buntong hininga si Don Ramon. Anak, hindi ko sinasabing hindi kayo mahalaga. Pero kailan niyo ba pinakita na kaya niyo ring mag-alaga sa akin o magbigay ng malasakit sa kumpanya? Si Mang Ernesto, kahit janitor lang, napatunayan niyang tapat, maaasahan at higit sa lahat may malasakit. Hindi kayamanan ang sukatan ng halaga ng isang tao. Ang janitor na tinutukoy, si Mang Ernesto, ay isang tahimik at mapagpakumbabang lalaki. Mahigit 30 taon na siyang naninilbihan sa pamilya. Mula sa pagiging simpleng utility boy, nanatili siyang tapat kay Don Ramon kahit maraming pagkakataon na inalok siya ng mas magandang trabaho sa iba. Para kay Ernesto, sapat nang makasama ang pamilya at mapasalamatan siya ng amo. Hindi na niya hinangad ang higit pa. Ngunit para kina Marco at Elisa, ibang usapan iyon. Unti-unti nagtanim sila ng sama ng loob. Para bang bawat papuri ng kanilang ama kay Mang Ernesto ay isang sampal sa kanilang pagkatao. Lalo silang uminit ang ulo nang minsang ipatawag ni Don Ramon ang lahat ng empleyado. At sa harap nila'y pinuri si Ernesto. Mga kasama, wika ni Don Ramon sa isang meeting. Kung may dapat kayong tularan, si Mang Ernesto iyon. Hindi siya nagtapos ng kolehiyo. Hindi siya nagkaroon ng milyon-milyong puhunan. Pero siya ang larawan ng sipag, tapat na serbisyo at malasakit. Kung lahat kayo ay magiging katulad niya, mas lalo pang lalago ang kumpanya. Palakpakan ang lahat maliban sa dalawang anak na nakaupo sa gilid, nakasimangot at nagbubulungan. Hindi na ako makakapayag na lagi na lang tayong nasa anino ng janitor na yon. Bulong ni Elisa sa kanyang kuya. Tama ka, sagot ni Marco. Isang araw, sisiguraduhin kong tayo lang ang may hawak ng lahat ng ito. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo silang nagiging malamig kay Don Ramon. Hindi na nila siya tinatanong tungkol sa negosyo. Bagkus puro paghingi na lamang ng pera at luho. Sa tuwing tinatanggihan sila ng ama, ramdam nila ang masidhing pagkamuhi na namumuo sa kanilang dibdib. Samantala, si Mang Ernesto ay patuloy lamang sa kanyang trabaho. Madalas siyang makitang nag-aayos ng hardin, naglilinis ng garahe, o kaya naman ay nagbabantay sa mansyon tuwing gabi. May mga pagkakataon na si Don Ramon mismo ang bumababa mula sa kanyang silid para makipagkwentuhan kay Ernesto. Ernesto, sabi ni Don Ramon minsang gabi habang sila'y nagkakape sa balkonahe. Alam mo ba kung bakit kita itinuturing na pamilya? Bakit po, Don Ramon?
Tanong ni Ernesto, medyo naiilang. Dahil sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang hindi nang iwan. Sa hirap at ginhawa, nandyan ka. Hindi ko alam kung paano ko ipagpapasalamat iyon. Namula si Ernesto at halos hindi makapagsalita. Don Ramon, trabaho ko lang naman po ang maglingkod sa inyo. Wala po akong ibang hangad kundi ang makita kayong masaya at ligtas. Ngunit hindi alam ni Ernesto ang mga salitang iyon ay mas lalong nagtulak kina Marco at Elisa na magtanim ng galit. Sa kanilang isipan, maliwanag ang nangyayari. Unti-unti silang nawawalan ng lugar sa puso ng kanilang ama. At ang janitor na iyon ang unti-unting nagiging sentro ng lahat. Mula sa simpleng tampo, naging matinding sama ng loob ang nadarama nila. At sa mga gabing nag-uusap silang dalawa, lagit-laging si Man Ernesto at ang kanilang ama ang paksa ng kanilang pagkadismaya. Ang hindi nila alam, ang mga hinanakit na iyon ay magiging simula ng isang mas malalim at mapanganib na plano. Sa puntong iyon, malinaw na nakabaon ang mga binhi ng kasakiman at pagkamuhi. Ang malaking tanong, hanggang saan dadalhin ng magkapatid ang kanilang galit? At anong kapalaran ang naghihintay kay Don Ramon at kay Mang Ernesto na walang kaalam-alam sa bagyong paparating? Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalong lumalalim ang alitan sa pagitan ni na Don Ramon at ng kanyang dalawang anak. Sa kabila ng kayamanan at marangyang pamumuhay, hindi naging masaya ang pamilya. Sa hapagkainan, imbes na tawanan at masarap na usapan ang marinig, palagi na lamang pagtatalo at sigawan ang nangingibabaw. Isang gabi, habang magkasalo silang tatlo ng hapunan, biglang binitawan ni Marco ang matagal ng laman ng kanyang isip. Papa, kailan mo ba kami pagkakatiwalaan ni Elisa? Kailan mo kami hahayaang mamuno sa kumpanya? Ang boses ni Marco ay puno ng inis at pangungutya. Nagpatuloy si Don Ramon sa pagkain ng sopas at marahang sumagot. Marco, pinaghirapan kong buuin ang kumpanyang ito. Hindi ito laruan na basta na lang ipapasa sa inyo. Ang tanong ko, handa ba kayo? Kaya ba ninyong magsakripisyo gaya ng ginawa ko? Kundi ba't dapat natural lang yon? Kami ang anak mo. Hindi si Ernesto, singit ni Elisa, na ngayon ay may halong panlalait sa tono. Bakit ba parang siyang mas pinagkakatiwalaan mo? Janitor lang siya, Papa. Samantalang kami, dugo at laman mo. Napatingin si Don Ramon sa kanyang bunso, halatang nasasaktan sa kanyang mga salita. Anak, hindi basihan ng dugo kung walang malasakit? Masakit man, pero kailan ba kayo nagpakita ng malasakit? Hindi lang sa akin, kundi sa kumpanya at sa mga taong umaasa dito. Laging ganyan, sumigaw si Marco sabay hampas ng baso sa lamesa. Lagi na lang si Ernesto ang tama, lagi na lang kami ang mali. Ano ba talaga, Papa? Gusto mo ba siyang maging anak mo imbes na kami? Natahimik ang silid. Ang alingaw-ngaw ng galit ni Marco ay tumama sa dingding ng hapagkainan. Si Don Ramon ay mariing pumikit, pinipigil ang luha, ngunit hindi niya naitago ang pighati. Mula noon, halos araw-araw ay may bangayan. Kapag may mga board meeting, hindi dumadalo si Marco o kaya na may huli at lasing na pumapasok. Sa halip na magtulong-tulong sa negosyo, mas ginusto niyang magpalipas ng oras sa mga club at kasayahan. Sa isang okasyon, pinatawag siya ng ilang investors para sa presentasyon. Ngunit nagpakita siya na walang kahandaan. Mr. Marco, sabi ng isang banyagang investor, "Are you serious about handling this business? We came all the way from abroad to hear your plans, but you have nothing?" Napakamot lang ng ulo si Marco at ngumiti ng pilit. "Don't worry, gentlemen. My father will take care of everything. I'm just here to observe." Dismayado ang mga investors. At si Don Ramon ang napilitang humingi ng paumanhin. Pag-uwi, hinarap si Marco. "Anak, hindi ba't matagal ko nang sinasabi sa iyo na kailangan mong maghanda? Hindi puro bisyo at luho ang buhay. Kung ipagpapatuloy mo iyan, paano ka igagalang ng mga tao?" "Wala akong pakialam," sagot ni Marco. "Ang mahalaga, alam kong ako ang magmamana. Kaya bakit pa ako magpapakahirap?" Samantala, si Elisa ay lalo pang nalulung sa sosyal na buhay. Halos gabi-gabi ay nasa mga high-class bar at party siya kasama ng mga kilalang personalidad. Isang umaga, dumating siya sa mansyon lasing at halos hindi makalakad. "Elisa, anak!" sigaw ni Don Ramon habang tinutuluhan siyang umupo sa sofa. "Ito ba ang gusto mong buhayin?
Ganyan ba ang magiging imahe mo bilang bahagi ng pamilya natin? Ngumisi si Elisa, bahagyang dumudugo pa ang labi dahil sa maliit na aksidente. Papa, hindi mo ako naiintindihan. Ito ang mundo ko. Hindi ako gaya mo na gustong magpakahirap para lang mag-ipon ng pera. Ako, gusto kong mag-enjoy. Nasa dugo ko ito. Hindi anak, mariing tugon ni Don Ramon. Walang dugong gahaman at walang dugong tamad. Pinipili ng tao kung anong klaseng buhay ang tatahakin niya. Habang lumalala ang sitwasyon, palaging nasasaksihan ni Mang Ernesto ang gulo ng pamilya. Sa tuwing nakikita niyang sumisigaw si Marco o umiiyak si Don Ramon, ramdam niya ang sakit. Madalas, siya ang lumalapit kay Don Ramon para magbigay ng kaunting ginhawa. Don Ramon, ani Ernesto isang gabi, pasensya na po kung naririnig ko ang mga pagtatalo ninyo, pero huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Baka po darating ang panahon, magbabago rin sila. Napailong si Don Ramon. Ernesto, hindi ko alam kung darating pa iyon. Ang puso nila'y tila na puno na ng kasakiman. Ngunit bilang ama, hindi ko kayang isuko ang pag-asa. Sana bago pa huli ang lahat. Ngunit sa puso ng mga anak, lalong nagiging malayo ang loob nila. Lahat ng pagkilos ng kanilang ama ay tila bagay pagtanggi sa kanila. At sa likod ng kanilang isip, ang pangalan ni Mang Ernesto ay parang patalim na lalong tumataga sa kanilang pride. Sa mga gabing nag-uusap sina Marco at Elisa sa kanilang silid, palaging lumalabas ang isang himutok. Hindi na ako makakapayag na patuloy tayong gawing parang walang kwenta, Marco. Sabi ni Elisa habang nakasandal sa bintana. Tama ka, Elisa. Hawak ng kuya ang isang baso ng alak. Kung hindi niya kayan ibigay ng kusa ang lahat na nito, tayo na mismo ang kukuha. At sa puntong iyon, ang bitak na nagsimula sa simpleng sama ng loob ay nagiging matinding sugat na wala ng gamot. Unti-unti, nabuo ang binhi ng plano. Isang plano na magpapabago sa kanilang pamilya habang buhay. Mula sa mga gabing puno ng sigawan at tampuhan, tuluyan nang bumuo ng matinding sama ng loob ang magkapatid na sina Marco at Elisa. Ang dating dumating ang gabing matagal nang inaabangan nina Marco at Elisa. Ang gabing isa sa katuparan nila ang kanilang plano. Lahat ng bagay ay inihanda na. Ang lason mula kay Dr. Alvarez. Ang paboritong pagkain ni Don Ramon na adobong baboy at sopas na may gulay. At ang alak na laging kasama sa kanyang hapunan. Ang hapagkainan ay napuno ng mga mamahaling pinggan, kandilang nagbibigay ng malambot na ilaw, at mga bulaklak na parang pangkaraniwang hapunan lang sa isang marangyang mansyon. Kuya, ito na ang pagkakataon. Mahinang bulong ni Elisa habang inaayos ang mga baso. Kapag nagawa na natin ito, wala nang atrasan. Tayong dalawa na ang magmamay-ari ng lahat. Tumango si Marco. Hawak-hawak ang maliit na bote ng lason na ipinasok niya sa loob ng kanyang jacket. Oo, Elisa. Sa gabing ito magbabago ang lahat. Wala nang atrasan. Ilang minuto ang lumipas at bumaba na si Don Ramon mula sa kanyang silid. Nakasuot siya ng simpleng long sleeves at pantalon. Bitbit ang kanyang lumang salamin. Ngumiti siya nang makita ang hapag na inihanda ng mga anak. Aba, anong okasyon ito? Tanong ni Don Ramon, halatang nagulat. Ngayon lang kayo naghanda ng ganito. May selebrasyon ba na hindi ko alam? Ngumiti si Elisa, pinilit maging natural. Papa, gusto lang naming magbanding ngayong gabi. Parang matagal na rin tayong hindi nagkasalo ng maayos. Ganun ba? Tugon ni Don Ramon na may halong tuwa. Sige, mabuti naman at naisip nyo yan. Miss na miss ko na ang mga ganitong hapunan. Imupo siya sa gitna ng lamesa. Habang abala si Elisa sa pagsasalin ng pagkain sa plato ng ama, si Marco naman ay lihim na ibinuhos ang lason sa baso ng alak ni Don Ramon. Mabilis at maingat ang kanyang kilos, na para bang sanay na sanay. Nang matapos, mumiti siya at iniabot ang baso sa ama. Papa, para sa iyo. Isang maligaya at masarap na hapunan. Tinanggap ni Don Ramon ang baso at bahagyang itinaas ito. Salamat mga anak. Sana'y mas marami pa tayong ganitong pagkakataon. Abang kumakain,
Nagsimula si Don Ramon na magkwento tungkol sa kanyang kabataan. Alam nyo ba, mga anak, noong nagsisimula pa lang ako, halos wala tayong makain. Minsan, isang pirasong tinapay lang ang baon ko sa isang buong araw ng pagtitinda. Pero hindi ako sumuko. Lagi kong iniisip, balang araw, magkakaroon ako ng pamilya at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng hindi ko naranasan noon. Tahimik na nakikinig sina Marco at Elisa, ngunit ang kanilang mga puso ay hindi naaantig. Sa halip, ang kanilang iniisip ay kung kailan umeepekto ang lason. Si Elisa ay patuloy na nakangiti, ngunit sa ilalim ng mesa ay nanginginig ang kanyang kamay. Papa, alam namin kung gaano ka nagsakripisyo, sabi ni Elisa na kunwaring puno ng emosyon. Kaya gusto naming masulit ang bawat oras na kasama ka namin. Napangiti si Don Ramon, tila natutuwa sa sinabi ng kanyang anak. Salamat anak, sana nga'y ganoon. Sana'y tunay ang sinasabi ninyo. Ilang minuto pa ang lumipas. Biglang napansin ni Don Ramon ang kakaibang pakiramdam. Nagsimula siyang pawisan kahit malamig ang paligid at ang kanyang dibdib ay kumikirot. Anak, bakit parang nahihilo ako? Bulong niya habang hinahawakan ng dibdib. Kunyari nagulat si Marco. Papa, anong nangyayari sa iyo? Sigaw niya, ngunit ang mga mata niya ay kumikislap sa lihim na tagumpay. Si Elisa ay tumayo at kunwari takot na takot. Kuya, tawagin natin si Ernesto. Kailangan niyang tumulong. Ngunit bago pa makagalaw si Mang Ernesto na nasa kusina, bumagsak na si Don Ramon sa upuan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hingal na hingal, habang unti-unting nanghihina. Mga anak, mahina niyang wika, sana'y maalala niyo, hindi kayamanan ang sukatan ng buhay, kundi pagmamahal. At tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagkatinginan ng magkapatid. Kunwari umiiyak si Elisa, pinipiga ang mga mata para lumabas ang luha. Si Marco naman ay pinilit ang boses na magmukhang desperado. Papa, wag mo kaming iwan. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, ramdam nila ang saya at tagumpay. Para sa kanila, iyon ang huling hapunan na magbubukas ng pintuan para sa kanilang bagong buhay. Isang buhay na sila lamang ang may hawak ng lahat. Ngunit ang hindi nila alam, ang hapunang iyon ang magiging simula ng isang mas malaking kapalaran na hindi nila kailanman inaasahan. Isinugod ni na Marco at Elisa si Don Ramon sa pinakamalapit na ospital. Habang sakay sila ng itim na van ng pamilya, malakas ang pag-iyak ni Elisa, ngunit sa likod ng kanyang mga luha ay may halong pagkukunwari. Si Marco naman ay nag-aakto na parang desperado. Paulit-ulit na sumisigaw ng, Papa, huwag kang bibitaw! Ngunit ang mga mata niya ay walang luha, malamig at nakatuon lamang sa ideyang malapit na nilang makuha ang lahat ng kayamanan. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng mga nurse at doktor. Kaagad na isinugod si Don Ramon sa emergency room. Nakatayo ang magkapatid sa labas ng pintuan, nagpupunas ng mata habang iniisip na wala nang makakapiil sa kanila. Maya-maya, lumabas ang doktor, seryoso ang mukha at bahagyang nakayuko. I'm sorry, wala na ang inyong ama. Massive heart attack. Ginawa na namin ang lahat, pero huli na. Humagulgol si Elisa, sabay yakap kay Marco. Kuya, wala na si Papa. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may ngiti. Si Marco naman ay marahang tumango, sabay sabing, Papa, sana'y mapatawad mo kami. Sa isip lamang, ngunit ang kanyang mukha'y puno ng palabas na lungkot. Ilang araw pagkatapos ng insidente, idinaos ang libing. Maraming tao ang dumalo. Mga kamag-anak, kasosyo sa negosyo, mga kaibigan at mga empleyado. Lahat sila'y nagulat sa biglaang pagkamatay ng isang haligi ng industriya. Sa tabi ng kabaong, nakasuot ng itim si Mang Ernesto at siya ang pinakakitang-kita ang tunay na kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay mapula at halos hindi siya humihinto sa pagluha. Don Ramon, bulong niya habang nakatingin sa kabaong, bakit ka nawala ng ganito kabilis? Hindi mo man lang nabigyan ng pagkakataon ng sarili mo na makita pa ang pagbabago ng mga anak mo. Paano na ako? Paano lang kumpanyang pinaghirapan mo? Samantala magkapatid ay abala sa pagpapakita ng kanilang pagiging ulila sa publiko.
Paulit-ulit silang lumalapit sa mga bisita. Tinatanggap ang pakikiramay. Ngunit sa mga sandaling sila lamang ang magkasama, palihim silang nag-uusap. Konting tiis na lang, Elisa, bulong ni Marco habang pinapahid ang luha sa pisngi ng kapatid. Pagkatapos ng lahat ng ito, atin na ang lahat. Walang makakapigil. Tumango si Elisa, pinipilit na magmukhang malungkot habang inaabot ang bulaklak para ialay sa puntod ng kanilang ama. Oo kuya, malapit na. Malapit na tayong maging tunay na hari at reyna ng yaman ni Papa. Ngunit sa gitna ng libing, napansin ng ilan ang sobrang lungkot ni Mang Ernesto. May mga empleyado pa nga na lumapit sa kanya at nagsabing, Mang Ernesto, ikaw ang isa sa pinakamalapit kay Don Ramon. Alam naming ikaw ang tunay na nawalan. Lalong nadurog ang puso ni Ernesto sa mga salitang yon. Totoo nga, para sa kanya, si Don Ramon ay hindi lang amo, kundi parang tunay na kapatid o ama. Naaalala niya pa ang mga panahong wala pang kaya si Don Ramon, nang magkasama silang nagbabanat ng buto para sa negosyo. Ngunit ngayon, lahat ng yon ay nagwakas na. Pagkatapos ng libing, bumalik ang pamilya sa mansyon. Tahimik ang buong bahay, tila nawala ang kaluluwa nito. Ang mga kasambahay ay nagdadalamhati, ngunit wala silang magawa kundi sumunod na lamang sa mga utos ng magkapatid. Si Marco ang unang naglakad sa opisina ng kanilang ama. Paikot-ikot, para bang sinusukat ang laki ng kayamanang mapapasa kanya. Ang dami palang dokumento dito, sabi niya habang nagbubukas ng mga drawer. Lahat ng ito, atin na Elisa. Ngumiti si Elisa, nakaupo sa silya ng kanilang ama. Ang sarap sa pakiramdam kuya. Parang lahat ng hirap natin may kapalit na. Ngayon, hindi na tayo kailanman maghihirap. Habang nagbubunyi ang magkapatid sa kanilang sikreto, si Mang Ernesto naman ay tahimik na nagwawalis sa gilid ng opisina. Pinagmamasdan niya ang dalawa at sa kanyang dibdib ay may kakaibang pangamba. Hindi man niya lubos na maintindihan, ramdam niya na may mali sa pagkamatay ni Don Ramon. Ngunit wala siyang ebidensya at wala rin siyang kapangyarihan. Lumipas ang ilang araw at naging abala ang magkapatid sa mga pulong kasama ang abogado ng pamilya. Para sa kanila, ito na ang huling hakbang upang tuluyang mapasa kanila ang lahat ng ari-arian. Habang nag-uusap sila, hindi nila maiwasang magbanggit ng kanilang tagumpay. Kapag nakuha na natin ang titulo at pera sa bangko, gagawin ko ang lahat ng gusto ko, sabi ni Marco, nakasandal sa mamahaling upuan ng kanilang ama. Bibili ako ng yacht, magpapagawa ng bagong mansion, at pupunta ako sa ibang bansa para mag-enjoy. Kuya, ako naman, sabat ni Elisa. Bibili ako ng mga alahas, mga designer bags, at baka bumili pa ako ng isla. Lahat ng kaibigan ko maiinggit. Nagkatawanan silang dalawa, ngunit hindi nila alam na ang kanilang inaakalang tagumpay ay may kapalit na mas mabigat kaysa sa kanilang pinapangarap. Sa ospital, lumabas ang opisyal na death certificate na nagsasabing heart attack ang sanhi ng pagkamatay ni Don Ramon. Pinirmahan ito ng doktor na kaibigan ni Marco. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili ang kaba sa puso ni Mang Ernesto. Sa tuwing nakikita niya ang mga ngiti ng magkapatid, pakiramdam niya ay may tinatagong lihim ang mga ito. At sa bawat pag-iyak niya sa gabi, palagi niyang naaalala ang huling mga salita ni Don Ramon bago bumagsak sa mesa. Hindi kayamanan ng sukatan ng buhay, kundi pagmamahal. Habang abala ang lahat sa pagluluksa at sa pag-aabang sa mana, hindi nila alam na ang totoo'y magsisimula pa lamang ang tunay na gulo, ang laban para sa katotohanan at ang magiging kapalaran ng kayamanang iniwan ni Don Ramon. Pagkatapos ng libing, tila isang bagong kabanata ang binuksan para kina Marco at Elisa. Ngunit sa halip na kabanata ng pagdadalamhati, ito'y kabanata ng kasakiman at pag-aabang. Sa loob ng mansyon, araw-araw ay naririnig ang mga yabag ng magkapatid sa malalawak na pasilyo, nag-uusap tungkol sa kanilang inaakalang nalalapit na pag-angkin ng lahat ng yaman ni Don Ramon. Kuya, ilang araw na lang siguro at atin na ang lahat, bulong ni Elisa habang nakaupo sa beranda, hawak ang isang tasa ng kape, ngunit mas abala sa pagbibilang ng kanyang mga plano. Iniisip ko pa lang kung anong kotse ang una kong bibilhin. Parang nai-excite na ako. Tumawa si Marco, nakahilig sa upuang kahoy at hawak ang sigarilyo.
Ako naman, iniisip ko ang mga investors. Kapag nakuha ko na ang kumpanya, lahat sila'y susunod sa akin. Hindi na nila ako pwedeng maliitin. Ako na ang bagong hari ng negosyo. Sa bawat araw, lalo pang nagiging kampante ang magkapatid. Pinaglalaroan nila sa kanilang isipan kung paano nila gagamitin ang salapi at kapangyarihang inaakala nilang malapit nang mapasa kanila. Ngunit sa kabilang banda, may isang tao sa mansyon na tila nakikiramdam ng kakaibang agos ng kapalaran, si Mang Ernesto. Habang naglilinis siya ng mga lumang papel sa opisina ni Don Ramon, naririnig niya ang mga bulungan ng magkapatid. "Bukas, mag-meeting na kami ng abogado. Sigurado akong wala nang ibang hahadlang," sabi ni Marco. "Sigurado ka bang walang ibang testamento si Papa? Baka naman may iniwan siyang ibang sorpresa?" tanong ni Elisa. "May halong ka ba?" "Wala. Ako mismo ang naghanap sa mga drawer niya. Walang nakatago. Lahat ng titulo at dokumento, makukuha na natin. Huwag kang mag-alala." Pinakiramdaman lang ni Ernesto ang usapan, at sa kanyang dibdib ay naroon pa rin ang mabigat na kaba. Ngunit bilang isang ordinaryong janitor, wala siyang magawa kundi magpatuloy sa kanyang tungkulin. Dumating ang araw ng pulong kasama ang abogado. Nasa isang eleganteng conference room ang lahat. Si Marco at Elisa na nakabihis ng formal at puno ng kumpiyansa. Ilang kamag-anak na tahimik lang na nakatingin. At si Mang Ernesto na pinilit na sumama dahil na rin sa paanyaya ng abogado. Habang hinihintay ang pagsisimula, nagsalita si Marco. "Well, Elisa, ito na. Wala nang atrasan. Sa wakas, atin na ang lahat." Tumango si Elisa, sabay bulong. "Kapag nakumpirma na ito, aalis na tayo sa bansang ito. Doon tayo sa Europa magsisimula ng bagong buhay." Narinig ni Ernesto ang kanilang usapan. Bahagya siyang kinabahan, pero pinili niyang manatiling tahimik. Sa isip niya, kung alam lang ng mga batang ito ang tunay na ginawa ng kanilang ama, baka hindi sila makatulog sa gabi. Dumating ang abogado, si Ati Salcedo, isang matanda, ngunit matalinong lalaki na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Don Ramon. Dala niya ang isang makapal na sobre at ilang dokumento. Nang umupo siya sa gitna ng mesa, agad siyang nagwika, "Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon para basahin at ipahayag ang huling habilin ni Don Ramon." Nagliwanag ang mga mata ng magkapatid. Si Marco ay halos hindi na makapirmi sa kanyang kinauupuan. Si Elisa naman ay nagngingitian na at parang hindi makapaniwala na ang araw na ito'y dumating na rin. "Pero bago natin simulan," dagdag ni Attorney Salcedo, "nais kong ipaalala na ito'y opisyal at legal na dokumento. Anumang nakapaloob dito ay hindi maaaring baliwalain." Bahagyang tumango ang lahat. Si Marco ay napailing at nagbiro pa. "Siguraduhin mo lang, attorney, na tama ang lahat. Baka mamaya, ibang pangalan ang mabasa mo dyan." Tumawa si Elisa, ngunit may halong nerbiyos. "Oo nga, attorney, huwag mo kaming tatakutin." Mumiti lang ang abogado, ngunit may bahid ng misteryo ang kanyang mga mata. Binuksan niya ang sobre, inilabas ang testamento at nagsimulang magbasa. Habang binabasa ang mga paunang salita ng dokumento, mga pagpapasalamat ni Don Ramon, mga kwento ng kanyang sakripisyo at mga pangaral para sa kanyang mga anak, unti-unting nag-iba ang ekspresyon ng mga naroroon. Si Ernesto ay napaluha. Naaalala ang lahat ng hirap at tiyagang pinagsamahan nila ni Don Ramon. Ang mga kamag-anak ay napailing. Halatang nagugulat sa pagiging emosyonal ng sulat. Ngunit ang pinakamalakas na reaksyon ay nang dumating na ang bahagi ng pamana. Nakatuon ang lahat ng mata kay Ati Salcedo habang binibigkas niya ang bawat salita. "Sa lahat ng ari-arian, negosyo at kayamanang naipundar ko sa aking buong buhay, ipinamamana ko ito sa taong aking nakitang may pinakamalinis na puso, tapat sa akin at tunay na nag-alaga, si Ernesto Santos, ang aking matagal nang kasama at kaibigan." Para bang bumagsak ang langit kay Marco at Elisa. Nabitawan ni Elisa ang kanyang hawak na bag at natulala. Si Marco naman ay napasigaw, "Ano? Hindi totoo yan! Imposible!" Lahat ng naroroon ay nagulat at may ilan pang napangiti sa gulat at tuwa. Si Ernesto ay nanlaki ang mata,
halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit hindi pa natatapos ang abogado. Kung sakaling may magtangkang kwestiyonin ang testamento, may nakahandang video testimony si Don Ramon mismo bago siya pumanaw. Doon niya ipinaliwanag ang kanyang desisyon. Tumindig si Attorney Salcedo at inihanda ang projector. Habang bumukas ang screen, nagpakita ang muka ni Don Ramon, mahina na, ngunit matibay ang tinig. Kung sino man ang nakikinig ngayon, nais kong ipaalam na ang lahat ng aking naipundar ay hindi lamang para sa dugo ko, kundi para sa taong tunay na nagpakita ng pagmamahal. Si Ernesto ang itinuturing kong unay na pamilya, higit pa sa aking mga anak na hindi kailanman natuto ng malasakit. Sa sandaling iyon, ang muka ng magkapatid ay namutla, at ang kanilang mga pangarap ay gumuho sa harap ng lahat. Ang inaasahan nilang pag-aabang ay biglang naging bangungot na hindi nila matakasan. Nagmistulang mausok na silid ang conference room matapos ipahayag ni Attorney Salcedo ang huling habilin ni Don Ramon. Tahimik ang lahat, maliban sa mga impit na bulungan ng mga kamag-anak at empleyado na nakasaksi. Si Marco ay halos manlaki ang ugat sa leeg habang nakatitig sa abogado. Si Elisa namay napaupo ng bigla, nanginginig at walang maisip na salita. "Attorney," sigaw ni Marco, "sabay tayo at hampas sa mesa. Hindi totoo yan. Walang matinong ama ang gagawa ng ganyan. Kami ang anak niya. Kami ang may karapatan sa lahat ng ito." Mahinahon, ngunit mariing sumagot si Attorney Salcedo. "Mr. Marco, ang dokumentong ito ay legal at pirmado ng inyong ama sa harap ng mga saksi. Bukod pa riyan, may kasamang video testimony na nagpapatunay ng kanyang huling habilin. Nagpalabas ng projector ang abogado at sa harap ng lahat ay lumitaw ang imahe ni Don Ramon. Halata ang kanyang panghihina, ngunit buo ang loob habang nagsasalita. Kung pinapanood niyo ito, wika ni Don Ramon, malamang ay wala na ako sa mundong ito. Gusto kong ipaalam sa lahat kung bakit ko ginawa ang desisyong ito. Ang yaman na ito ay bunga ng sakripisyo, pawis at tiwala. Hindi ko kayang ipamana ito sa mga anak kong walang pakialam sa sakripisyong yon. Ang nakita kong tunay na anak sa puso ay si Ernesto, ang matagal kong kasama, ang nag-alaga sa akin at nagbigay ng malasakit na hindi ko nakita sa sarili kong dugo." Pinigilan ni Elisa ang mapaiyak, ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit. Hindi totoo yan," sigaw niya. "Surely pinilit lang si Papa na gawin yan. Siguro si Ernesto mismo ang nag-udyok nito." Lumingon ang lahat kay Ernesto. Nakayuko siya, nangingilid ang luha at halatang nagugulat din sa narinig. Hindi ko alam na ganito ang desisyon ni Don Ramon." Mahina niyang sambit. Ngunit hindi pa tapos ang abogado. Sa testamento ring ito, malinaw na nakasaad na si Ernesto lamang ang may buong karapatan sa kumpanya at sa lahat ng ari-arian. Ang tanging iiwan kay Marco at Elisa ay maliit na trust fund para sa kanilang personal na pangangailangan. Sapat lamang para hindi sila maghirap. Halos mabingi ang silid sa mga bulungan. May ilan pang napailing at nagsabing, napakatalino ni Don Ramon. Alam niya ang magiging kapalaran kung sakaling mapunta sa mga anak ang lahat. Hindi kami papayag, bulyaw ni Marco. Lumapit siya kay Attorney Salcedo at tinangkang agawin ang testamento. Ngunit mabilis itong itinago ng abogado. "Huwag mong subukan, Marco. Ito ay nakarehistro at notarized. Kahit anong gawin mo, hindi na ito mababago." Napaluhod si Elisa sa sahig. Hawak ang ulo. "Kuya, paano na tayo? Wala na tayong kapangyarihan. Wala na tayong kayamanan." Ngunit sa halip na tuluyang mawalan ng lakas, lalo lamang nag-apoy ang galit ni Marco. "Hindi pa tapos ito," bulong niya sa sarili. "Hindi ako papayag na agawin ng isang janitor ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Kahit ano pang mangyari, makukuha ko ang nararapat para sa akin." Samantala, si Ernesto ay nakaupo sa isang tabi, tila hindi makapaniwala sa bigat ng responsibilidad na biglang napunta sa kanyang mga balikat. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanya, naramdaman niya ang kakaibang takot at pangamba. Paano ko haharapin ito? Paano ko pangangalagaan ang lahat ng ito?
kung ako'y isang simpleng janitor lamang? Tanong niya sa sarili. Ngunit kasabay ng kanyang pangamba, bumalik sa alaala niya ang mga salita ni Don Ramon. Ikaw ang tunay kong anak sa puso. Huminga siya ng malalim at nagpasya. Kung ito ang kagustuhan ni Don Ramon, tatanggapin ko. Ngunit hindi para sa akin, para sa lahat ng taong umasa at naniwala sa kanya. Habang nagsasalita si Ernesto, napatingin sa kanya ang abogado at mga empleyado. Si Ernesto lang ang makakapagpatuloy ng integridad ng kumpanya. Sabi ng isa, kung mapupunta sa magkapatid, tiyak na lulubog lang ang lahat. Lalong nagngingit si Marco sa mga naririnig. Tandaan niyo ang sinabi ko, sigaw niya habang tumatayo. Hindi matatapos ng ganito. Lalaban ako. Hinila siya ni Elisa palabas ng silid. Ngunit bago sila makalabas, lumingon si Marco kay Ernesto at nagsabi, hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Ernesto. Hindi ko hahayaang nakawin mo, ang dapat ay sa amin. Naiwan sa conference room si Ernesto. Nakatingin sa mga dokumento at video ng kanyang matagal ng kaibigan at amo. Habang umiikot ang mga bulungan ng mga taong naroroon, alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas malaking laban. Isang laban na hindi niya ginusto. Ngunit siya na ngayon ang kailangang harapin. Paglabas ni Marco at Elisa sa conference room, naiwan ang lahat ng naroroon sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang mga kamag-anak at empleyado ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Sino ang mag-aakala na ang isang simpleng janitor ang magiging tagapagmana ng napakalaking kayamanan at imperyo ni Don Ramon? Sa loob ng silid, halos sabay-sabay na nagsalita ang mga tao. Si Ernesto ba talaga ang tagapagmana? Bulong ng isa. Hindi ko akalaing ganoon kalaki ang tiwala ni Don Ramon sa kanya. Dagdag ng iba. Kung tutuusin, mas karapat-dapat pa nga siya kaysa sa mga anak, wika ng isang empleyado na matagal nang kasama sa kumpanya. Ngunit sa labas ng silid, ibang eksena ang nagaganap. Si Marco ay naglalakad ng paikot-ikot sa pasilyo, galit na galit, habang si Elisa ay nakaupo sa sahig, nakatakip ang mukha at umiiyak. Kuya, paano na tayo? Paano na lahat ng plano natin? Wala na. Lahat ng pinaghirapan natin. Lahat ng sakripisyo na sayang lang. Sigaw ni Elisa. Nanginginig ang boses. Tumigil ka nga, singhal ni Marco. Hindi ito matatapos ng ganito. Hindi ko hahayaang ang janitor na iyon ang maghari-harian sa kayamanan ng pamilya natin. May paraan pa, Elisa. Kailangan lang natin ng tamang pagkakataon. Samantala, bumalik si Attorney Salcedo sa mga dokumento at tinapos ang pagbasa ng testamento. Mga kasama, wika niya. Tandaan ninyo, lahat ng ito ay desisyon ni Don Ramon. Bilang isang abogado, tungkulin kong ipatupad ang kanyang kagustuhan. Si Ernesto Santos ang lehitimong tagapagmana ng lahat ng ari-arian, negosyo at kayamanan. Napalunok si Ernesto. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumayo siya sa harap ng lahat, nanginginig ang boses at nagsalita. Mga kaibigan, hindi ko ito inaasahan. Hindi ko rin hiniling ang lahat ng ito. Ang tanging ginawa ko lamang ay ang maging tapat kay Don Ramon at sa kanyang pamilya. Kung ibinigay niya sa akin ang tiwalang ito, gagawin ko ang lahat upang hindi siya mabigo. Tumayo ang ilan sa mga empleyado at nagpalakpakan. Mabuhay si Ernesto, sigaw ng isang matandang kasambahay. Siya lang ang karapat-dapat. Ngunit sa isang sulok ng silid, may ilang kamag-anak na nagbubulungan. Hindi makapaniwala na tinalikuran ni Don Ramon ang sariling dugo. Nakakahiya, sabi ng isa. Paano niya nagawang ipamana sa isang tauhan ang lahat? Habang patuloy ang mga reaksyon, biglang bumukas muli ang pinto at bumalik si Marco kasama si Elisa. Mapula ang kanyang mukha at halatang hindi niya matanggap ang narinig. Hindi ako papayag, malakas niyang sigaw. Hindi pwedeng mangyari ito. Ernesto, silungaling ka. Ano bang ginawa mo kay Papa para makuha mo ang lahat? Napahinto ang lahat. Si Ernesto ay nakatingin lamang kay Marco. Malungkot, ngunit matatag. Marco, marahan niyang sabi, hindi ko kailanman pinilit si Don Ramon. Hindi ko rin alam na ganito pala ang magiging desisyon niya. Ang alam ko lang, minahal ko siya bilang kaibigan at amo. Wala akong kinuha sa inyo. Sumabat si Elisa, luhaan, ngunit galit. Hindi kami naniniwala. Siguro minanipula mo siya. Siguro habang mahina na si Papa,
pinilit mong ipasa ang lahat sa'yo. Pumasok si Atty. Salcedo sa pagitan nila. Sapat na. Ang lahat ay nakadokumento at legal. May video testimony pa mismo ng inyong ama. Kung hindi pa iyon sapat, wala na akong magagawa para patunayan pa sa inyo ang totoo. Ngunit hindi pa rin nagpaawat si Marco. Lumapit siya kay Ernesto at tinuro ito sa muka. Makinig ka, janitor. Hindi ka nababagay sa mundo naming mga mayayaman. Hindi mo alam ang pinapasok mo. At sisiguraduhin kung hindi ka tatagal. Hinila siya ni Elisa palayo. Kuya, tama na. Hindi ito ang tamang oras. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw na hindi siya kumbinsido. Pagkalipas ng ilang oras, naghiwa-hiwalay na ang lahat. Naiwan si Ernesto sa silid, nakatitig sa mga papel at video ng kanyang matalik na kaibigang si Don Ramon. Habang pinapakinggan niya muli ang tinig ng kanyang amo sa video, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ernesto, sabi ni Don Ramon sa video, alam kong mabigat ang pasanin na ito. Pero alam ko ring kaya mo. Ang yaman ay hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Sana'y magawa mong ipagpatuloy ang pangarap kong iyon. Napaluha si Ernesto. Don Ramon, gagawin ko ang lahat. Hindi ko man alam kung paano magsisimula, pero hindi kita bibiguin. Sa kabilang dako, sa loob ng kanilang silid, nag-usap muli sina Marco at Elisa. Si Elisa ay nakahiga sa kama, walang tigil ang pag-iyak. Si Marco naman ay nakaupong sa gilid, tahimik ngunit halatang nag-iisip ng masama. Kuya, wala na talaga tayo. Wala na tayong laban, sabi ni Elisa. Hindi, sagot ni Marco. Malamig ang boses. Hahanap at hahanap ako ng butas. Hindi ako papayag na manakawan tayo ng isang hamak na janitor. Kung kinakailangan, gagamitin ko lahat ng koneksyon ko. Lalaban ako hanggang dulo. Sa gabing iyon, habang tahimik na natutulog ang mansyon, dalawang magkaibang kapalaran ang nabuo. Si Ernesto puno ng kaba, ngunit determinado na tuparin ang pangako kay Don Ramon. At sina Marco at Elisa, puspos ng galit at pagkadesperado, handang gumawa ng kahit anong paraan para mabawi ang kayamanang inaakala nilang kanila. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang buong lipunan ay magsisimulang magtanong, paano kaya haharapin ng isang simpleng janitor ang napakalaking yaman at responsibilidad na iniwan sa kanya? At paano lalaban ang dalawang anak na puno ng kasakiman laban sa isang taong wala namang hinangad kundi ang maglingkod ng tapat? Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbubunyag ng testamento. Ang buong lipunan, lalo na ang mga taong may kaugnayan sa negosyo ni Don Ramon, ay halos hindi pa rin makapaniwala sa balitang isang janitor ang nagmamana ng lahat ng kayamanan. Sa mga pahayagan, laging tampo ang pangalang Ernesto Santos. Janitor, biglang milyonaryo ang malalaking headline, samantalang ang magkapatid na sina Marco at Elisa ay naging tampulan ng tsismis at awa. Ngunit higit sa lahat, lumalabas na rin ang mga detalye kung bakit ganon ang naging desisyon ni Don Ramon. Sa isang press conference na pinatawag ni Atty. Salcedo, ipinalabas ang kabuuan ng video testimony ni Don Ramon. Isang patunay na hindi siya pinilit o minanipula, kundi kusa niyang isinulat ang huling habilin. Alam kong maraming magtataka sa aking desisyon, panimula ng video ni Don Ramon. Ngunit matagal ko nang pinag-isipan ito. Ang yaman at negosyo ay hindi dapat mapunta sa mga taong walang malasakit, kahit pa sila'y sarili kong dugo. Ang nakita kong tunay na may malasakit at dedikasyon ay si Ernesto. Sa mahigit 3 dekadang paglilingkod, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako niloko, at higit sa lahat, hindi niya ako itinuring na isang bangkyo lamang, kundi isang kaibigan at kapatid. Humagulhol ang ilang empleyado na nakapanood. Ang mga mamamahayag naman ay napatingin kay Ernesto, na nakaupo sa gilid, nakayuko at puno ng luha. Hindi niya matanggap na siya na ngayong nasa sentro ng lahat. Samantala, ang mga kamag-anak ni Don Ramon ay nagkaroon ng hati-hating reaksyon. Ang iba ay sumang-ayon sa desisyon ng matanda dahil alam nilang noon pa man hindi naging maayos ang ugali ni na Marco at Elisa. Ang ilan na may tahimik na nagreklamo. Iniisip na malaking sampal ito
sa kanilang angkan na ang isang janitor ang higit na pinili. Ngunit higit na masakit sa lahat ay para sa magkapatid. Sa isang silid ng mansyon, nakahiga si Elisa sa kama, namumugto ang mga mata sa kaiyak. Si Marco ay paikot-ikot, hawak ang isang baso ng alak, hindi mapakali. "Hindi ko matanggap, kuya," bulas ni Elisa. "Parang wala na tayong halaga kay Papa. Parang itinapon niya tayo at pinalitan ng isang tagalinis ng sahig." "Hindi na ako nagtataka," malamig na sagot ni Marco. "Matagal na tayong itinakwil ni Papa. Naging bulag lang tayo dahil sa inaasam nating mana. Pero ngayon, maliwanag na hindi na niya tayo minahal bilang mga anak. Si Ernesto ang pinili niyang maging kapalit natin." "Pero kuya, paano na tayo?" tanong ni Elisa. Nanginginig ang boses. "Wala na tayong pera, wala na tayong kapangyarihan. Tiyak na pagtatawanan tayo ng mga kaibigan natin." "Paano na ang mga plano ko? Ang buhay na nakasanayan ko?" Umupo si Marco, pinisil ang kamay ng kapatid. "Hindi pa tapos ito. Mahunig ka, Elisa. May paraan pa para mabawi natin ang lahat. Kailangan lang nating maging matalino." Ngunit sa kabilang banda, habang ang magkapatid ay nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Don Ramon ay unti-unti ring lumilitaw. Isang independent medical examiner ang lumapit kay Attorney Salcedo at nagpakita ng report mula sa masusing pagsusuri. "Attorney," wika ng doktor, lumalabas sa pagsusuri na hindi simpleng heart attack ang dahilan ng pagkamatay ni Don Ramon. May bakas ng kemikal sa kanyang katawan, isang uri ng laso na mahirap matukoy. Hindi ito natural na pagkamatay. Nanlaki ang mga mata ni Attorney Salcedo. "Kung ganun, ibig sabihin may pumatay sa kanya?" Tumango ang doktor. "At hindi basta tao ang nakagawa nito. Kailangan ng access sa medikal na kaalaman at tamang koneksyon. Hindi ito basta nabibili." Kaagad ipinaabot ni Attorney Salcedo ang ulat na ito sa mga awtoridad. At sa hindi inaasahang pangyayari, lumabas ang pangalan ni Dr. Alvarez, ang matagal ng kaibigan ni Marco. Lumitaw sa mga tala na ilang araw bago pumanaw si Don Ramon, nakipagkita si Marco sa doktor na yon. Sa loob ng mansyon, habang tahimik na nagbubulungan ang mga kasambahay tungkol sa mga balitang kumakalat, si Ernesto naman ay nag-iisip kung paano haharapin ang napangalaking responsibilidad. Nais niyang gawing makatao ang pamamalakad sa kumpanya, ngunit hindi niya maalis ang kaba na baka may mga lihim pang lumabas laban sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, nilapitan siya ni Attorney Salcedo. "Ernesto, kailangan mong maging matatag. Marami ang magtatangkang pabagsakin ka. Pero tandaan mo, nasa iyo ang tiwala ni Don Ramon. At higit sa lahat, nasa iyo rin ang suporta ng maraming empleyado." "Attorney, hindi ko alam kung kaya ko," sagot ni Ernesto. May luha sa kanyang mga mata. "Isang janitor lang ako. Hindi ako sanay sa mga ganitong laban." Ngumiti ang abogado at tinapik siya sa balikat. "Hindi ka na simpleng janitor, Ernesto. Ikaw ang pinili. At kung bakit, iyon ay dahil nakita ni Don Ramon na nasa puso mo ang tunay na yaman, ang malasakit." Samantala, sa kabilang dako ng siyudad, nag-uusap sina Marco at Elisa sa isang pribadong lugar. Nakakuyom ang kamao ni Marco habang nagsasalita. "Lumabas na ang report, Elisa. May nakakita sa koneksyon ko kay Dr. Alvarez. Kung hindi natin aayusin ito, baka madawit tayo." Nanlaki ang mata ni Elisa. "Anong gagawin natin, kuya? Baka makulong tayo." "Hindi tayo pwedeng makulong," matigas ang sagot ni Marco. "May paraan para itago ito. At kung kinakailangan, gagawa ako ng hakbang para mawala ang mga ebidensya. Hindi pwedeng magwagi si Ernesto." Ngunit hindi nila alam, habang sila'y nag-uusap ng mga plano, ang mga awtoridad ay nagsisimula ng mag-imbestiga at ang mga ebidensyang kanilang pilit na tinatago ay unti-unti nang lumilitaw. Habang sumisiklab ang galit ng magkapatid at lumalabas ang katotohanan sa publiko, isang bagong yugto ang nagbubukas para kay Ernesto. Isang laban hindi lang para sa kayamanan, kundi para sa hustisya at alaala ng kanyang pinakamamahal na kaibigan, si Don Ramon. Naging laman ng balita ang muling pagbubukas ng kaso ni Don Ramon. Ang ulat mula sa Independent Medical Examiner
ay nagdulot ng pagkakagulo sa lipunan at mabilis na kumalat ang balitang hindi natural ang pagkamatay ng kilalang negosyante. Ang sinasabing heart attack ay lumabas na dulot pala ng lason. Dahil dito, agad na kumilos ang mga awtoridad upang magsagawa ng masusing investigasyon. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Ernesto sa mansyon, dumating si Attorney Salcedo, dala ang makapal na folder ng mga bagong ebidensya. Ernesto, seryoso niyang sabi, lumabas na ang buong resulta ng forensic investigation. May nahanap na kakaibang substance sa katawan ni Don Ramon. Ang kemikal na yon ay bihira at hindi madaling makuha. Isa lamang ang malinaw, may taong sinadyang pumatay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ernesto. Diyos ko, sino ang may kakayahang gawin iyon? Huminga ng malalim si Attorney Salcedo at ibinaba ang folder sa mesa. May nakuhang mga tala ng pagbisita ni Marco sa isang kilalang doktor na si Dr. Alvarez, ilang araw bago pumanaw si Don Ramon. At ayon sa isang saksi, nakita silang magkasama sa isang maliit na coffee shop. Hindi ito simpleng pagkikita lamang. Napatakip ng bibig si Ernesto. Alam niyang matagal nang may sama ng loob ang magkapatid sa kanilang ama. Ngunit hindi niya lubos maisip na magagawa nila ang ganoong kalupitan. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, abala si Marco sa pagpaplano kung paano matatakpan ang lumalabas na ebidensya. Kasama niya si Elisa sa isang pribadong condo unit at parehong halatang balisa. Kuya, nakita ko sa balita, nanginginig na sabi ni Elisa. Iniimbestigahan na raw ang pagkamatay ni Papa. Ano na ang gagawin natin? Baka makulong tayo. Tumigil ka, Elisa, singhal ni Marco. Hindi tayo pwedeng mahulong. Wala silang direktang ebidensya laban sa atin. Ang tanging makakapagpatumpa sa atin ay si Dr. Alvarez. Hanggat nakokontrol natin siya, ligtas tayo. Ngunit hindi nila alam, mismong si Dr. Alvarez ay nagsimula ng magbitaw ng impormasyon matapos ma-pressure ng mga awtoridad. Nang mahuli at tanungin siya, napilit siyang umamin. Hindi ko na kaya ang konsensya, pag-amin ng doktor. Si Marco ang lumapit sa akin. Binayaran niya ako upang magbigay ng lason na magmumukhang sanhi ng heart attack. Si Elisa rin ang nakakaalam ng plano. Ginawa ko yon dahil sa takot at pera. Pero ngayon, handa akong sabihin ang lahat. Kaagad na inaresto ang magkapatid. Dinampot sila sa mismong condo unit na tinutuluyan nila. Habang iginagapos ng mga pulis ang kanyang kamay, nagwawala si Marco. Hindi totoo, wala kayo ebidensya. Sigaw niya habang pilit na kumakawala. Si Ernesto ang may pakana nito. Siya ang may motibo. Gusto niyang makuha ang lahat. Ngunit ang mga pulis ay walang nakinig. Si Elisa naman ay halos himatayin sa takot, paulit-ulit na sumisigaw. Hindi ko alam! Hindi ko alam ang sinasabi ninyo! Hindi ako kasama sa plano! Dinala sila sa presinto at doon ay nagsimula ang formal na investigasyon. Habang iniinteroga, patuloy na idiniin ni Marco si Ernesto. Ngunit ang lahat ng ebidensya ay malinaw na nagtuturo sa kanila. Mula sa testimonya ni Dr. Alvarez hanggang sa financial records na nagpakitang naglipat si Marco ng malaking halaga sa account ng doktor ilang araw bago ang insidente. Habang nangyayari ito, si Ernesto naman ay tinawag ng mga otoridad upang maging testigo. Sa korte, nakaharap niya ang magkapatid na dati minahal niya bilang mga alaga ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ernesto, tanong ng piskal. Kilala mo ba kung gaano kalalim ang galit ng magkapatid kay Don Ramon? Tumango si Ernesto. Mabigat ang dibdib. Matagal ko nang nararamdaman ang sama ng loob nila. Lagi nilang ibinubuntong hininga na mas pinahahalagahan si Don Ramon sa akin kaysa sa kanila. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na aabot sila sa puntong ito. Tumingin siya kay Marco at Elisa na nakaupo sa harap, parehong nakaposas. Mahal ko si Don Ramon tulad ng tunay na kapatid. Ang huling bagay na gusto kong makita ay ang mismong mga anak niya ang maging dahilan ng kanyang kamatayan. Tumulo ang luha ni Elisa, ngunit hindi niya ito pinansin. Si Marco naman ay nanatiling matigas, nakatingin kay Ernesto na puno ng galit. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Ernesto. Bulong ni Marco na halos hindi marinig. Ngunit sa mata ng publiko, malinaw na ang lahat.
Ang magkapatid ay pumatay ng sariling ama para sa kayamanan. Ngunit nahuli ng hustisya. Pagkatapos ng ilang linggong paglilitis, lumabas ang hatol. Guilty si Marco at Elisa sa kasong parricide at conspiracy to commit murder. Si Dr. Alvarez ay nahadolang guilty rin, ngunit binigyan ng mas magaang sentensya kapalit ng kanyang pag-amin at kooperasyon. Naging malaking balita ang hatol. Ang dating tanyag na pangalan ng pamilya ni Don Ramon ay nabahiran ng kahihiyan. Ngunit sa kabilang banda, muling lumitaw ang pangalan ni Ernesto bilang simbolo ng katapatan at hustisya. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng mga mamamahayag. Mang Ernesto, ano ang masasabi mo sa naging hatol? Umingas siya ng malalim at marahang sumagot. Hindi ako masaya sa nangyari. Wala akong nakikitang tagumpay dito. Ang tanging ninanais ko lamang ay hustisya para kay Don Ramon. Sana'y maging aral ito sa lahat na ang kasakiman ay walang patutunguhan kundi kapahamakan. Muling bumuhos ang palakpakan mula sa mga taong naroon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ernesto ng kaunting ginhawa. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Malaki ang iniwang sugat ng lahat ng pangyayaring ito. At higit pa niyang kailangang pagtuunan ng pansin kung paano niya ipagpapatuloy ang pamana ng kanyang kaibigan. Hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang taong may malasakit at puso para sa kapwa. Matapos ang mahabang paglilitis at ang hustisyang lumabas laban kina Marco at Elisa, nanumbalik ang katahimikan sa mansyon at sa buong kumpanya ni Don Ramon. Ngunit kasabay ng katahimikan, ay dumating ang napakabigat na responsibilidad kay Mang Ernesto, isang simpleng janitor na ngayoy pinakilala sa buong bansa bilang bagong tagapagmana at pinuno ng kumpanya. Sa unang mga linggo, halos hindi makapaniwala si Ernesto sa bago niyang mundo. Sanay siyang gumising ng madaling araw upang magwalis ng hardin o magpunas ng sahig. Ngunit ngayon, siya na ang hinihintay sa opisina upang pirmahan ang mga dokumento, makipag-usap sa mga board members at gumawa ng mahahalagang desisyon para sa kumpanya. Ernesto, wika ni Ate Salcedo sa isang pagpupulong. Alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Ngunit tandaan mo, nasa kamay mo na ang kinabukasan ng kumpanya. Hindi mo kailangang paguhin ang sarili mo. Dapat mo lang ipagpatuloy ang mga aral na iniwan ni Don Ramon. Napatango si Ernesto. Hindi ako sanay sa mga papeles, attorney. Pero isang bagay ang alam ko, kung paano pahalagahan ang tao. Siguro iyon ang magiging sandata ko. Sa unang buwan bilang bagong pinuno, nagdesisyon siya na balikan ang mga empleyado. Isa-isa niyang kinausap ang mga janitor, driver, sekretarya at maging ang mga engineer ng kumpanya. Sa kanyang simpleng paraan, ipinakita niyang walang mataas at mababa. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho niyo, sabi niya sa isang pagpupulong kasama ang lahat ng staff. Dahil galing ako sa parehong posisyon, kaya't sisiguraduhin kong mula ngayon, hindi na kayo matuturing na pangalawa lamang. Kayo ang puso ng kumpanyang ito. Nabuhayan ng loob ang lahat. May mga empleyadong napaiyak dahil sa matagal na nilang minimithing malasakit mula sa pamunuan. Lalo pang lumakas ang suporta nila kay Ernesto, na ngayon ay hindi lamang simpleng tagapagmana kundi isang tunay na lider. Kasabay nito, nagsimula siyang magpatayo ng mga proyekto bilang pag-alala kay Don Ramon. Una, itinatag niya ang Don Ramon Foundation, isang scholarship program para sa mga kabataang mahihirap na gustong makapag-aral. Ito ang magiging alaala niya, sabi ni Ernesto sa launching event. Ang yaman na iniwan niya ay hindi para lamang sa iilan, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Maraming estudyanteng nakinabang at ang pangalan ni Don Ramon ay muling nabuhay sa puso ng mga tao. Ang dating hari ng negosyo ay ngayon ay kinikilala bilang inspirasyon ng kabataan at si Ernesto ang naging tagapagdala ng kanyang pangarap, ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa unang buwan ng kanyang pamumuno, nakatanggap si Ernesto ng maraming hamon. Maraming investors ang nag-alinlangan. Paano magiging epektibo ang isang janitor bilang pinuno? Tanong ng ilan. May mga board members din na hindi tiyak kung kaya niyang pamunuan ang kumpanya sa gitna ng kompetisyon. Ngunit hindi siya nainag
Sa tulong ni Ati, Salcedo at ng ilang tapat na empleyado, nagsimula siyang mag-aral tungkol sa pamamalakad ng negosyo. Gabi-gabi, binabasa niya ang mga dokumento, tinutulungan ng mga mentor at unti-unti natutunan niya ang mga bagay na dati hindi niya maunawaan. Isang araw, sa isang pulong kasama ang mga investors, tumayo si Ernesto upang magsalita. Suot niya pa rin ang kanyang simpleng Amerikana, walang halong kayabangan. Alam kong marami sa inyo ang nagdududa sa akin, panimula niya. Ngunit hindi ko layunin na ipakita na ako ang pinakamatalino o pinakamagaling. Ang layunin ko ay ipakita na ang kumpanya ni Don Ramon ay hindi mawawala. Dahil ito ay itinayo hindi sa kasakiman, kundi sa malasakit. Kung pagbibigyan niyo ako ng pagkakataon, patutunayan kong kaya nating ituloy ang pangarap niya. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat. Tahimik ang silid at pagkatapos ay unti-unting nagpalakpakan ang mga investors. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ernesto na unti-unti na siyang tinatanggap bilang bagong pinuno. Samantala, sa loob ng kulungan, si Marco ay nagsimulang masiraan ng loob. Habang nakaupo sa malamig na sahig ng selda, paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang ginawa. Kung hindi ko lang sana pinilit, kung hindi lang sana ako nagpatalo sa kasakiman, bulong niya sa sarili. Ngunit sa bawat gabi, ang mukha ng kanyang ama ay bumabalik sa kanyang panaginip at hindi niya matakasan ang bigat ng kanyang konsensya. Si Elisa naman, bagaman patuloy na nagrereklamo sa sitwasyon, ay nagsisimula ring mapagtanto ang kanilang pagkakamali. Sa loob ng kulungan ng kababaihan, minsan ay nakatingin lamang siya sa bintana. Iniisip kung paano sana nagbago ang lahat kung pinili nilang magmahal at magpakumbaba kaysa maghangad ng sobra. Samantala, si Ernesto ay patuloy na tinutupad ang kanyang mga pangako. Pinaganda niya ang mga benepisyo ng lahat ng empleyado, mula sa libreng health insurance hanggang sa mas maayos na sahod. Sa bawat hakbang, hindi niya nakakalimutang banggitin ang pangalan ni Don Ramon. Lahat ng ito, sabi niya sa isa pang pagtitipon ng mga empleyado, ay hindi para sa akin. Ito ay para sa alaala ni Don Ramon. Siya ang nagturo sa akin kung paano magpahalaga sa tao at iyon ang ituturo ko rin sa inyo. Lalong lumakas ang tiwala ng mga tao kay Ernesto. Sa mata ng lipunan, siya ay hindi lamang isang janitor na nagmana ng yaman. Siya ay naging sagisag ng pag-asa, patunay na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakasalalay sa kanyang trabaho o pinagmulan, kundi sa kanyang puso at pagkatao. At habang patuloy na lumalago ang kumpanya sa ilalim ng kanyang pamumuno, malinaw sa lahat na nagsisimula na ang isang panibagong yugto, hindi lamang para kay Ernesto, kundi para sa lahat ng taong minsang tinuring na maliit, ngunit ngayon ay nakikita bilang tunay na haligi ng lipunan. Habang patuloy na lumalago ang kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Ernesto, ang kapalaran ni Marco at Elisa ay unti-unting bumagsak sa kawalan. Sa loob ng malamig at madilim na kulungan, bawat araw ay tila taon para sa magkapatid. Hindi lamang pisikal na kalayaan ang nawala sa kanila, kundi pati ang kanilang dangal, pangalan at tiwala ng lipunan. Si Marco, na dati laging nakasuot ng mamahaling barong at nagmamaneho ng magagarang sasakyan, ay ngayon nakasuot ng uniporme ng bilanggo at kumakain ng simpleng kanin at tuyo. Nakaupo siya sa sulok ng selda, nakayuko at halos hindi na makipag-usap. Sa bawat gabi, dumadalaw sa kanya ang alaala ng kanyang ama. Ang gabing inalok niya ito ng baso ng alak na may halong lason. Sa panaginip, lagi niyang nakikita ang mukha ni Don Ramon, puno ng sakit at awa bago ito tuluyang bumagsak sa mesa. "Papa," bulong ni Marco habang nakatingin sa kisame ng selda. "Bakit hindi ko napigilan ang sarili ko? Bakit ako nagpadala sa kasakiman?" Ngunit ang tanong na ito ay wala ng kasagutan. Ang kanyang konsensya ay naging pinakamabigat na kulungan na hindi niya kailanmang matatakasan.
Samantala, si Elisa naman ay nasa kabilang bahagi ng kulungan para sa mga kababaihan. Kung dati, laging nakasuot ng mga designer dress at nakikipagtagisan ng ganda sa mga sosyal na kaibigan. Ngayon ay nakatali ang kanyang buhok at nakasuot ng kupas na uniforme. Madalas siyang nakaupo sa tabi ng bintana ng selda, nakatitig sa labas na parabang inaasam na sana'y bumalik ang dati niyang buhay. Hindi ko akalain na mauuwi ako dito, bulong niya sa kanyang kasama sa selda. Akala ko'y habang buhay na akong mamumuhay sa karangyaan. Pero ngayon, iniwan na ako ng lahat. Ang mga kaibigan kong palaging nakangiti sa tabi ko noon, wala ni isa ang dumalaw. Pati ang mga pinuluman ko sa dati kong barkada, lahat sila'y tumalikod. May mga gabi na si Elisa ay tahimik na umiiyak. Sa bawat patak ng luha, naiisip niya kung gaano siya naging bulag sa katotohanan. Sa halip na pahalagahan ang ama, mas pinili niyang magpakasasa sa luho at bisyo. At ngayong huli na ang lahat, wala na siyang magawa kundi ang magsisi. Sa labas ng bilangguan, kumalat ang balita tungkol sa kanilang pagbagsak. Maraming tao ang nainis at nagalit sa kanila. Nakakahiya sila, wika ng isang dating investor. Inatay ang sariling ama para sa kayamanan. Hindi sila anak, sila'y halimaw. Ngunit may iilan ding nakaramdam ng awa. Mga bata pa sila, sabi ng isang matandang kapitbahay ng pamilya. Siguro kung nagabayan sila ng maayos, hindi sana sila napariwara. Gayunpaman, mas nangingibabaw ang galit kaysa sa awa sa puso ng nakararami. Sa isang araw ng pagbisita, isang matandang babae ang dumating sa kulungan. Siya ay si Teresa, ang ina ni na Marco at Elisa na matagal nang iniwan si Don Ramon noong sila bata pa. Dala niya ang isang maliit na supot ng pagkain at sa unang pagkakataon, muling nagtagpo ang mag-iina. Elisa, Marco, mahinang tawag ni Teresa habang tumulo ang kanyang luha. Mga anak, patawarin ninyo ako kung iniwan ko kayo noon. Akala ko'y magiging masaya ako sa piling ng iba. Pero nagkamali ako. At ngayon, narito ako at nakikita kong mas lalo kayong naghihirap. Nagtago ng mukha si Elisa at hindi agad makapagsalita. Si Marco naman ay napapikit, ramdam ang bigat ng damdamin. Inay, mahina niyang sabi. Kung nandyan ka sana noon, baka hindi kami naging ganito. Baka natutunan naming magmahal, hindi maging gahaman. Umiyak si Teresa at niyakap ang kanyang mga anak kahit nasa pagitan ng rehas. Mga anak, huli man ang lahat. Sana'y matuunan ninyong tanggapin ang pagkakamali ninyo at bumangon. Hindi pa huli para baguhin ang inyong mga puso. Ngunit alam ng lahat na ang pagbabagong iyon ay hindi na magbabalik ng kanilang dating buhay. Maaari lamang itong magsilbing aliw sa kanilang sugatang damdamin. Samantala, sa labas ng bilangguan, patuloy na pinapanday ni Ernesto ang bagong mukha ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maalis sa isip ang dalawang batang minsang itinuring ni Don Ramon na kanyang kayamanan. Alam niya na sa kabila ng kanilang kasamaan, sila pa rin ay mga anak na itinakwil ng sariling kasakiman at maling desisyon. Sa isang panayam, tinanong si Ernesto, Mang Ernesto, ano ang masasabi mo sa sinapit ng magkapatid? Tahimik muna siya bago sumagot. Hindi ko ikinagagalak ang kanilang pagbagsak. Sa halip, ikinalulungkot ko na umabot sa ganito. Sana matuto silang magsisi at magbago. At kung darating ang panahon na sila'y makakalaya, umaasa akong gagamitin nila ang kanilang buhay upang ituwid ang mali. Nagpakumbaba si Ernesto at sa kanyang mga salita, nakitaan siya ng maraming tao bilang hindi lamang isang pinuno, kundi isang taong may pusong marunong umunawa kahit sa kanyang mga kaaway. Samantala, sa kulungan, nagsimulang dumalaw ang pananampalataya kay Marco at Elisa. Sa tulong ng isang pari na laging bumibisita, natutunan nilang magsisi at magdasal. Bagaman mabigat ang kanilang kasalanan, unti-unti nilang natutunan ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang mula sa Diyos, kundi mula sa kanilang sarili.
Sa bawat paglipas ng araw, natutunan nilang tanggapin ang sugat sa kanilang puso. Ngunit ang marka ng kanilang kasalanan ay hindi na mabubura. Ang kanilang sugatang damdamin ay mananatiling paalala sa kanila at sa lahat ng nakasaksi na ang kasakiman, kapag hinayaan, ay kayang sumira hindi lamang ng pamilya, kundi ng sariling kaluluwa. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang nasanay si Ernesto sa bagong papel niya bilang pinuno ng kumpanya. Ngunit imbes na manatiling nakasandal lamang sa kayamanan at kapangyarihan, ginamit niya ang pagkakataon upang baguhin ang mukha ng negosyo na minsang itinayo ni Don Ramon. Sa kanyang puso, ang kumpanyang ito ay hindi dapat maging simbolo ng kasakiman, kundi ng malasakit at pagbabago. Sa unang anunsyo na ginawa niya bilang opisyal na CEO, pinatawag niya ang lahat ng empleyado mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Puno ang malaki at marangyang hall ng kumpanya at doon ay nagsalita siya ng may kababaang loob. Mga kasama, panimula niya, alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako ang naririto sa harapan ninyo ngayon. Isa akong dating janitor na tulad ninyo'y nagsimula sa ibaba. Wala akong ambisyon noon kundi magtrabaho lang tapat para kay Don Ramon. Pero ngayon, ako'y binigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang pangarap at gusto kong simulan ito sa pagbibigay diin. Hindi na ito basta negosyo lang, kundi isang pamilya. Tumindig ang mga tao at nagpalakpakan. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila na ang kanilang tinig ay may halaga. Ang mga matagal nang nagtatrabaho, ngunit hindi napapansin ay biglang nakaramdam ng dignidad. Bilang unang hakbang, ipinakilala ni Ernesto ang bagong polisiya ng kumpanya. Una, tumaas ang sahod ng mga rank and file na empleyado. Pangalawa, nagkaroon sila ng libreng health insurance at scholarship program para sa kanilang mga anak. At pangatlo, ipinakilala niya ang taunang araw ng pamilya, kung saan maaaring isama ng bawat empleyado ang kanilang pamilya sa isang espesyal na selebrasyon. Dahil naniniwala ako, dagdag niya, na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kasiyahan ng bawat pamilyang ating tinutulungan. Lumaganap ang balitang ito sa media. Maraming pahayagan at istasyon ng telebisyon ang nagulat. Dating janitor, CEO na ngayon, nagpapatupad ng mga pulisiyang para sa tao. Maraming kumpanya rin ang humanga at nagsimulang magtanong kung paano nila magagaya ang pamamalakad ni Ernesto. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May mga dating kasosyo at board members na hindi sang-ayon. Masyadong idealistiko ang mga plano niya, sabi ng isa sa isang lihim na pagpupulong. Ang negosyo ay hindi para sa kawanggawa. Baka malugi tayo sa mga pakulo niya. Ngunit hindi natinag si Ernesto. Sa halip na magpakita ng kahinaan, ipinakita niyang may diretsyon ang bawat hakbang. Pinatunayan niya na habang pinapabuti niya ang kalagayan ng mga empleyado, mas lalo silang nagiging produktibo at masaya sa trabaho. At ang resulta, lalong lumago ang kita ng kumpanya. Isang taon matapos ang kanyang pamumuno, dumoble ang kita ng negosyo. Ngunit higit sa lahat, dumoble rin ang tiwala at respeto ng mga tao sa kanya. Hindi lamang sa Pilipinas umabot ang pangalan ni Ernesto, kundi pati sa ibang bansa. Sa isang internasyonal na business summit, inimbitahan siya upang magsalita. Nakasuot pa rin siya ng simpleng Amerikana at hindi niya itinago ang kanyang pinagmulan. I am not a businessman by birth. Panimula niya sa harap ng mga dayuhan. I am a janitor who served faithfully for more than 30 years. But I have learned that leadership is not about intelligence alone. It is about compassion, humility, and responsibility. If a janitor like me can lead a company with heart, then what excuse do you have not to lead with integrity? Nagpalakpakan ang buong bulwagan. Maraming negosyanteng banyaga ang lumapit sa kanya at nagpahayag ng paghanga. Ang ilan ay nagsabing nais nilang makipagsosyo dahil nakakita sila ng kakaibang modelo ng pamumuno. Isang pamumuno na hindi nakabatay sa kayabangan kundi sa malasakit.
Samantala, sa Pilipinas, unti-unting nagbago ang pananaw ng lipunan. Ang mga tao'y natutong igalang hindi lamang ang mayaman at makapangyarihan, kundi pati ang mga ordinaryong manggagawa. Sa mga pahayagan, madalas lumabas ang larawan ni Ernesto, kalakip ang mensahe, ang tunay na yaman ay nasa puso. Sa mansyon naman na minsan ay pinamunuan ng kasakiman, nagkaroon ng bagong buhay. Ginamit ni Ernesto ang malaking bahay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa komunidad. Ginawa niyang halfway house ang isang bahagi ng mansyon para sa mga batang lansangan at mga ulilang nangangailangan ng tahanan. Don Ramon would have wanted this. Wika niya sa mga bata na dumating. Dito, makakakain kayo, nakakapag-aral at makakatulog ng ligtas. Ang mga bata ay napangiti at niyakap siya. Sa mga mata nila, hindi na siya basta Mang Ernesto, kundi isang tunay na ama na nagbigay ng bagong pag-asa. Habang patuloy ang kanyang tagumpay, hindi niya nakakalimutan ang mga kasamahan sa dati niyang trabaho bilang janitor. Isang araw, tinipon niya ang lahat ng janitor sa kumpanya at personal na kinausap sila. Mga kasama, sabi niya, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Alam ko kung gaano kabigat ang trabaho ninyo. Alam ko ang pakiramdam ng baliwalain at malitin. Ngunit tandaan ninyo, hindi kailanman maliit ang inyong kontribusyon. Ang kumpanya'y malinis at maayos dahil sa inyo. Kaya mula ngayon, tataasan ko ang inyong sahod at bibigyan kayo ng benepisyo gaya ng lahat. Nag-iyakan ang mga janitor sa tuwa. Isa ang lumapit at nagsabing, Mang Ernesto, ikaw ay patunay na kahit ang tulad naming maliliit ay pwedeng umangat. At sa sandaling iyon, natanto ni Ernesto na ang kanyang pamumuno ay higit pa sa paghawak ng negosyo. Ito ay misyon upang ipakita na may halaga ang bawat tao, may dangal ang bawat manggagawa, at may saysay ang bawat pawis na tumutulo. Habang bumabalik siya sa kanyang opisina, naisip niya ang huling habilin ni Don Ramon. Ang tunay na pamilya ay yaong nagmamahal, hindi ang gahaman. Ngumiti siya at nagbulong sa sarili, Don Ramon, sana'y proud ka sa akin ngayon. Ginagawa ko ang lahat, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng umaasa. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanyang minsang tinuturing na imperyo ng kayamanan ay naging simbolo ng malasakit at pag-asa. Isang tunay na pagbabago na nag-ugat mula sa puso ng isang dating janitor. Matapos ang ilang taong pamumuno at pagpapatatag ng kumpanya, dumating ang panahong nakaramdam si Ernesto ng pangungulila. Bagaman nakamit niya ang respeto at tiwala ng lipunan, may isang bahagi ng kanyang puso na tila hungkag, ang pagkakaroon ng sariling pamilya. Isang araw, sa isang programa ng kanilang foundation para sa mga kabataang iskolar, nakilala niya si Amalia, isang simpleng guro mula sa probinsya. Nakita ni Ernesto kung paano magturo ng may pagmamahal at tiyaga si Amalia sa mga batang walang kakayahang magbayad ng mataas na matrikula. Lumapit siya pagkatapos ng programa at nagpakilala. Ma'am, salamat sa malasakit po sa mga bata. Wika ni Ernesto may paggalang sa tinig. Ngumiti si Amalia at tumugon, ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa foundation ninyo, hindi ko sila matutulungan. Marami sa kanila nawalan na ng pag-asa bago pa nagsimula. Mula noon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang mag-usap tungkol sa mga plano para sa kabataan. Ngunit unti-unti lumalim ang kanilang ugnayan. Nakita ni Ernesto kay Amalia ang pagkalinga at pagmamahal na matagal na niyang hinanap. Pagkaraan ng ilang taon, nagdesisyon si Ernesto na magpakasal. Hindi siya naghahanap ng engranding selebrasyon. Bagkus pinili niya ang isang payak na kasal sa maliit na simbahan. Sa seremonya, naroroon ang mga dating kasamahan niyang janitor, mga empleyado ng kumpanya, mga scholar ng foundation at ilan sa mga taong tinulungan nila. Habang naglalakad si Amalia sa aisle, halos mapaluha si Ernesto. Sa kanyang isip bumalik ang lahat ng alaala, mula sa pagiging simpleng janitor hanggang sa pagiging pinuno at ngayon ay pagkakaroon ng sariling pamilya. Sa harap ng altar, bumulong si Ernesto. Salamat Don Ramon, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararating ang lahat ng ito. Matapos ang tasal, nagkaroon ng munting salo-salo sa mansyon. Hindi marangya,
ngunit puno ng tawanan at kasiyahan. Ang mga bata mula sa foundation ay nagbigay ng awit bilang regalo. Ang mga empleyado naman ay naghandog ng simpleng programa. Sa wakas, Mang Ernesto, may pamilya ka na ring tunay na masasandalan, wika ni Attorney Salcedo habang nagbubunyi ang lahat. Lumipas sa mga taon at nagkaroon ng mga anak sina Ernesto at Amalia. Pinalaki nila ang mga ito sa simpleng pamumuhay kahit na nakapaligid ang kayamanan. Itinuro nila ang kahalagahan ng pagiging mapagtakumbaba, masipag at may malasakit sa kapwa. Mga anak, madalas sabihin ni Ernesto, huwag ninyong isipin na ang yaman ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng puso na handang magmahal at magbigay. Minsan habang magkasamang naglalakad sa hardin ng mangsyon, sinabi ni Amalia, Ernesto, hindi lamang ikaw ang nagmana ng yaman ni Don Ramon. Ikaw ang tunay na nagmana ng kanyang puso. Kumiti si Ernesto at niyakap ang kanyang asawa. Kung anuman ang mayroon ako ngayon, ibabahagi ko sa iba. Dahil iyon ang itinuro niya sa akin. At sa paglipas ng panahon, hindi lamang naging pinuno si Ernesto sa negosyo, kundi naging haligi rin siya ng isang masayang pamilya. Isang pamilya na hindi nakabatay sa kayamanan, kundi sa pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Ernesto at sa suporta ng kanyang asawa na si Amalia, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago, hindi lamang sa kumpanya kundi maging sa buhay ng maraming empleyado. Isa sa mga unang plano ni Ernesto matapos ang kasal ay ang bigyan ng pagkakataon ang mga taong madalas na naiiwan sa likod. Ang mga janitor, driver, utility staff at kasambahay na walang boses noon sa pamamalakad. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging maayos ang kumpanya. Wika niya sa isang pulong kasama ang mga department head. Bakit hindi natin sila bigyan ng pagkakataon na umangat, gaya ng pagbibigay sa akin ni Don Ramon ng halaga noon? Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kumpanya, isinagawa ang isang espesyal na programa, Project Pag-angat. Layunin nito, naturuan at sanayin ang mga ordinaryong manggagawa upang maging supervisor, manager at opisyal sa kumpanya. Nagbigay si Ernesto ng libreng training, seminars at scholarship para sa kanilang mga anak. Isa sa unang nakinabang ay si Ruben, isang dating driver ni Don Ramon. Sa loob ng maraming taon, siya ang naghatid sundo ng pamilya, ngunit kailanman ay hindi pinansin sa mga desisyon ng kumpanya. Ngayon, bilang bahagi ng bagong programa, siya ay nagsanay at kalaunan ay naging logistics manager. Hindi ko inakalang mangyayari ito, sabi ni Ruben habang pinipirmahan ang kanyang bagong kontrata. Dati-rati hawak ko lang ang manibela. Ngayon hinahawakan ko na ang direksyon ng buong fleet ng kumpanya. Salamat, Mang Ernesto. Isa pa ay si Linda, dating kasambahay sa mansyon. Dahil sa programang ito, nakapagtapos siya ng kursong business management sa tulong ng scholarship. Pagkaraan ng ilang taon, siya naman ang naging head ng Human Resources Department. Sa isang pagtitipon, lumapit siya kay Ernesto at niyakap ito. Kung hindi mo kami binigyan ng halaga, hindi ako makakarating dito. Ngayon, masasabi kong hindi na ako basta kasambahay lang, kundi isang taong may kakayahan at dangal. Ang mga anak ng empleyado ay nakinabang din. Binigyan ni Ernesto ng full scholarship ang mga ito, mula elementarya hanggang kolehiyo. Ang mga batang dating halos hindi makapasok sa eskwela ay ngayon ay nag-aaral sa mga gandang paaralan. Isa sa kanila, si Joel, anak ng isang utility worker, ay nakapagtapos ng engineering at kalaunan ay naging isa sa mga key engineers ng kumpanya. Tatay, sabi ni Joel ng araw ng kanyang graduation, hindi ko ito makakamit kung hindi sa oportunidad na ibinigay ni Mang Ernesto. Balang araw, ako naman ang magpapasa ng tulong sa iba. Ang epekto ng mga pagbabagam ito ay ramdam hanggang sa labas ng kumpanya. Maraming pamilya ang nakaahon mula sa kahirapan. Ang mga dating nakatira sa barong-barong ay nakapagtatayo ng maayos na bahay. Ang ilan ay nakapagpatayo pa ng maliit na negosyo. Ang komunidad ay nag-iba ang mukha. Mula sa madilim at mapanglaw, naging masigla at puno ng pag-asa. Naging sagisag si Ernesto ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay madalas makita sa mga pahayagan at magazin, ngunit hindi siya nagbago.
Patuloy pa rin siyang bumabalik sa mga dating kasamahan, nakikipag-usap at kumakain kasama nila. Hindi ako nakalimot, sabi niyang minsan sa isang panayam. Nanggaling ako sa kanila. Ako man ay isang janitor lang noon. Kung may pagkakaiba man ngayon, iyon ay dahil may nagtiwala sa akin. Ngayon, ako naman ang magtitiwala sa iba. Ngunit hindi lahat ay pabor sa kanyang pamamalakad. May ilan sa dating board members na nagrereklamo. Hindi ito negosyo. Anila ito'y naging parang charity. Ngunit pinatunayan ni Ernesto na mali ang kanilang hinala. Habang pinapabuti niya ang kalagayan ng mga manggagawa, mas lalo silang naging tapat at masipag. Ang kanilang dedikasyon ay nagbunga ng mas malaking kita para sa kumpanya. At higit sa lahat, nakilala ang negosyo bilang kumpanyang may puso. Sa isa pang pagpupulong, tumayo si Ernesto at nagsalita sa harap ng mga investors. Kung sa tingin ninyo ay mali ang magbigay ng pag-asa sa mga taong matagal nang nasa laylayan, ibig sabihin ay mali rin ang pagbibigay sa akin ni Don Ramon ng pagkakataon. Kung hindi niya ako itinuring na pamilya, hindi ako tatayo rito ngayon. Tumahimik ang lahat at napilitang tanggapin na tama ang kanyang punto. Habang abala si Ernesto sa pamumuno, si Amalia naman ay abala sa pagtuturo at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Pinapalaki nila ang mga ito na may kababaang loob, hindi nasasanay sa luho. Minsan, makikita si Ernesto na nagtuturo sa kanyang mga anak kung paano maginis ng hardin o magpunas ng mesa. Mga anak, sabi niya, huwag kayong tumingin sa trabaho bilang maliit o malaki. Ang bawat gawain ay mahalaga. Ang mahalaga ay ginagawa ninyo ito ng may puso. Habang pinagmamasdan siya ni Amalia, napangiti ito at nagsabi, Ernesto, binago mo hindi lamang ang kumpanya, kundi pati ang pananaw ng lipunan. Ikaw ang patunay na kahit sino, basta may malasakit, ay pwedeng maging tunay na lider. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalago ang pamana ni Ernesto. Hindi lamang ito tungkol sa pera o negosyo, kundi tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon, sa pagpapakita na may halaga ang bawat tao. At sa puso ng lahat ng mga umahon at umasenso, iisa ang kanilang tinig. Kung hindi dahil kay Ernesto, hindi kami makakarating dito. Lumipas ang mga taon, at sa kabila ng mga pagbabago at pag-angat ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Ernesto, nananatiling buhay sa kanyang puso ang alaala ni Don Ramon. Hindi siya kailanman nakalimot sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magbago ang kanyang kapalaran. Kaya't napagpasyahan niyang gumawa ng isang hakbang upang patuloy na maging inspirasyon ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan at amo sa mga susunod na henerasyon. Isang araw, ipinatipon niya ang lahat ng board members, mga empleyado, at maging ang mga scholars ng foundation. May mahalaga akong plano, panimula niya. Nais kong magpatayo ng isang monumento para kay Don Ramon. Hindi lang bilang alaala, kundi bilang paalala sa lahat ng kanyang prinsipyo, na ang tunay na pamilya ay yaong nagmamahal at nagmamalasakit. Tumango si Ate Salcedo na matagal nang nasa tabi ni Ernesto. Napakagandang ideya niyan. Karapat-dapat si Don Ramon na maalala hindi lamang bilang isang negosyante, kundi bilang isang taong nagbigay halaga sa tapat na paglilingkod. Agad nagsimula ang proyekto. Pinili ni Ernesto ang mismong gitna ng plaza sa bayan kung saan unang nagsimula si Don Ramon sa kanyang negosyo. Doon ipinatayo ang isang monumento, isang estatwa ni Don Ramon na nakaupo sa isang upuan, may hawak na librong bukas at nakatingin sa harap na parabang nagtuturo. Sa paanan ng estatwa, nakaukit ang mga salitang, tunay na pamilya ay nasa puso, hindi sa dugo o yaman. Nang araw ng inaugurasyon, dagsa ang mga tao. Naroroon ang mga dating empleyado, mga kasamahan sa negosyo, mga iskolar at maging ang mga ordinaryong mamamayan na minsan ay natulungan ni Don Ramon. Sa gitna ng seremonya, tumayo si Ernesto upang magbigay ng talumpati. Mga kaibigan, panimula niya, ngayon ay hindi lamang natin binubuksan ang isang monumento. Binubuksan din natin ang ating puso sa alaala ni Don Ramon. Maraming tao ang titingin sa kanya bilang isang mayamang negosyante. Ngunit para sa akin, siya ay higit pa roon.
Siya ang taong nagpakita sa akin na kahit ang isang janitor ay may halaga, may dignidad at may karapatang magmahal at mahalin. Naluha ang mga tao, lalo na nang idagdag niya, "Kung wala si Don Ramon, wala rin ako rito ngayon." Ang lahat ng nakikita ninyo, ang kumpanyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa, ang foundation na tumutulong sa kabataan at ang mga pamilyang nakaahon mula sa kahirapan, ay lahat ito'y bunga ng kanyang kabutihan at tiwala. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sabay-sabay na nagpalakpakan ng mga tao. Ang ilan ay hindi napigilang umiyak habang ang iba naman ay nag-alay ng bulaklak sa paanan ng monumento. Maging ang mga bata mula sa foundation ay nagbigay ng simpleng kanta bilang parangal. Ngunit higit sa lahat, ang monumento ay naging simbolo ng pagbabalik loob ng buong komunidad. Araw-araw, may mga taong dumadalaw upang magdasal, mag-alay ng bulaklak, o simpleng magnilay sa mga aral na iniwan ni Don Ramon. Maging ang mga kabataang hindi nakilala ang negosyante ay nakatanim sa isip ang kanyang pangalan dahil sa monumento. "Papa, bakit siya ang nasa estatwa?" tanong ng isang batang babae sa kanyang ama. Sumagot ang ama, "Dahil siya ang taong nagbigay daan para ang bayan na ito ay umasenso. Siya ang nagpatunay na ang kabutihan ay mas mahalaga ay sa kayamanan." Kasabay nito, pinalawak din ni Ernesto ang Don Ramon Foundation. Inilaan niya ang mas malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan at tabuhayan. Sa bawat proyekto, laging nakatatak ang pangalan ni Don Ramon. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng seremonya, hindi na iwasan ni Ernesto ang malungkot na pag-iisa matapos ang okasyon. Umupo siya sa harap ng monumento, hawak ang isang maliit na bulaklak at bumulong, "Don Ramon, sana'y naririnig mo ako. Natupad ko na ang isa sa mga pangarap mo, ngunit alam kong marami pa akong dapat gawin. Gabayan mo pa rin ako." Habang nakatingin siya sa estatwa, naramdaman niya ang tila presensya ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Samantala sa kulungan, napanood ni na Marco at Elisa sa telebisyon ang balita tungkol sa inaugurasyon. Tahimik si Marco habang nakatipig sa estatwa. "Kung hindi lang sana tayo naging gahaman, siguro naroon tayo ngayon, nakikibahagi sa pag-alala sa kanya." Napaluha si Elisa at umiling. "Mahal tayo ni Papa, Kuya. Pero pinili nating talikuran iyon. Ngayon, wala na tayong ibang magagawa kundi magsisi." Sa kabila ng kanilang mga sugatang damdamin, nagsilbing paalala rin ang monumento kay Don Ramon sa kanilang konsensya. Kahit nasa pulungan, natutunan nilang muling kilalanin ang kabutihan ng kanilang ama. Mula noon, naging tradisyon na sa bayan ang pagdiriwang ng araw ni Don Ramon tuwing anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Hindi ito isang marangyang selebrasyon, kundi isang pagtitipon ng mga tao upang magbigay ng libreng serbisyo. Check-up para sa mga may sakit, libreng pagkain para sa mahihirap, at mga seminar para sa kabataan. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo pang tumitibay ang alaala ni Don Ramon sa puso ng mga tao. Para kay Ernesto, ang monumento at ang mga programang ito ay hindi lamang pagbabalik loob, kundi isang pangakong walang hanggan, na ang pangalan ng kanyang kaibigan ay hindi kailanman mawawala sa kasaysayan ng bayan at sa puso ng bawat tao na kanyang natulungan. Sa paglipas ng maraming taon, naging malinaw na ang buhay ni Ernesto ay isang kwento ng kabutihan, pagtitiwala at pag-asa. Mula sa pagiging isang janitor na walang inaasahan kundi ang araw-araw na sahod, umabot siya sa tugatog ng tagumpay. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kanyang malasakit at kababaang loob. Sa kanyang pamumuno, ang kumpanya'y patuloy na lumago. Hindi lamang ito naging simbolo ng negosyo, kundi ng pagkakaisa at malasakit sa mga tao. Maraming pamilya ang nakaahon mula sa kahirapan. Ang Don Ramon Foundation ay patuloy na nagbibigay ng libreng edukasyon at suporta sa libo-libong kabataan sa buong bansa. Ang mga dating scholar ay ngayoy mga profesional na rin. Doktor, inhinyero, guro at iba pa na patuloy na bumabalik upang magbigay tulong sa kanilang komunidad. Isang araw, nagpasya si Ernesto na magretiro na
mula sa kanyang posisyon bilang CEO. Tinipon niya ang lahat ng board members at empleyado sa isang malaking pulong. Sa kanyang harap ay mga taong minsan niyang kasamang maglinis ng sahig, mga empleyadong umangat sa pamamagitan ng kanyang programa, at mga kabataang ngayon ay nakatayo na bilang matagumpay na individual. Mga kaibigan, panimula niya, panahon na para ipasa ko ang tungkulin sa bagong henerasyon. Hindi ko na kayang magtrabaho tulad ng dati. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay magwawakas na ang ating layunin. Sa halip, ito ay simula ng panibagong yugto. Ang kumpanyang ito ay itinayo ni Don Ramon sa sipag, tapang at malasakit. Nais kong ipagpatuloy ninyo ang parehong prinsipyo. Halos lahat ay napaiyak sa kanyang pahayag. Tumayo si Ruben, ang dating driver na ngayon logistics manager, at nagsabi, "Mang Ernesto, kung hindi dahil sa iyo, wala kami rito ngayon. Ngunit huwag kang mag-alala, itutuloy namin ang lahat ng itinuro mo. Ang kumpanyang ito ay mananatiling may puso." Ipinasa ni Ernesto ang pamumuno sa ilan sa mga dating scholars na ngayon eksperto na sa kanilang larangan. Nakita niya ang determinasyon sa kanilang mga mata at alam niyang ligtas sa tamang kamay ang negosyo. Sa kanyang pagre-retiro, mas pinili niyang manatili sa mansyon kasama si Amalia at kanilang mga anak. Ngunit hindi siya namuhay sa luho. Sa halip, pinili nilang mamuhay ng payak. May hardin na tinataniman nila ng gulay, may maliit na palaisdaan, at may mga hayop na inaalagaan ng kanilang mga anak. "Mahal," sabi ni Amalia habang magkasamang naglalakad sa hardin, "nagawa mo na ang lahat ng ipinangako mo kay Don Ramon. Panahon na para magpahinga ka at maglaan ng oras sa ating pamilya." Mumiti si Ernesto at tumugon, "Tama ka, Amalia, ngunit ang pinakamasarap sa lahat ay hindi ko kailanmang nagawa ito mag-isa. Lagi kong kasama ang alaala ni Don Ramon, ang tiwala ng mga empleyado, at ang pagmamahal ng pamilya ko." Lumaki ang kanilang mga anak na puno ng pagmamahal at manasakit. Kahit mayaman sila, tinuruan ni Ernesto at Amalia ang kanilang mga anak na mamuhay ng may kababaang loob. Hindi sila lumaki sa marangyang kasuotan o mamahaling bagay, kundi sa aral ng pagsusumikap at pagbibigay sa kapwa. "Anak," sabi ni Ernesto minsan, "huwag ninyong tingnan ang kayamanan bilang kayamanan lamang. Ito ay isang responsibilidad. Ang pera ay walang halaga kung hindi ito nakatutulong sa iba." Samantala, sa kulungan, patuloy na naghihirap sina Marco at Elisa. Ngunit sa kanilang katandaan, natutunan nilang magsisi at humingi ng kapatawaran. Isang araw, nagsulat sila ng liham para kay Ernesto. "Ernesto, patawarin mo kami sa lahat ng nagawa namin. Hindi kami naging mabuting anak sa aming ama, at hindi rin kami naging mabuting tao sa iyo. Sa kabila ng lahat, sana'y maisip mong hindi kami ipinanganak na masama. Nabulag lamang kami ng kasakiman. Salamat at naging mabuting kaibigan ka kay Papa. Ikaw ang tunay niyang anak." Binasa ni Ernesto ang liham at napaluha. Sana'y natutunan nila ang aral, bulong niya. At sana'y sa kabila ng lahat, makatagpo sila ng kapayapaan. Sa kanyang huling mga taon, madalas makita si Ernesto na nakaupo sa tabi ng monumento ni Don Ramon kasama ang kanyang mga apo. Doon niya kinukwento ang kanyang buhay, kung paano siya nagsimula bilang isang janitor, kung paano siya pinagkatiwalaan, at kung paano niya natutunan na ang tunay na kayamanan ay nasa puso. "Lolo," tanong ng isa niyang apo, "ibig bang sabihin kahit ako'y walang aman, pwede pa rin akong maging dakila?" Numiti si Ernesto at tumamo. "Oo, apo, dahil ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa pera o titulo. Ito'y nasusukat sa kung paano ka magmahal at magmalasakit sa iba." Sa huling bahagi ng kanyang buhay, si Ernesto ay namuhay ng tahimik ngunit marangal. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang nakilala bilang isang tagapagmana ng isang milyonaryo, kundi bilang isang taong naging tulay para sa pagbabago ng libu-libong buhay. At nang dumating ang kanyang oras, pinalibutan siya ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga taong tinulungan niya. Habang nakapikit, naramdaman niya ang presensya ni Don Ramon sa kanyang tabi. Para bang sinasabing, "Mabuti ang ginawa mo, kapatid." Ang kumpanya'y nagpatuloy na lumago. Ang foundation ay patuloy na tumulong. At ang lipunan ay patuloy na nagkaroon ng aral mula sa kasakiman ng magkapatid at sa kabutihan ni Ernesto.
At nagtapos ang lahat sa isang mapayapa at makabuluhang wakas. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi na ipapamana sa dugo, kundi sa puso at malasakit na naiiwan sa kapwa.